Oh, kaya naman pala siksik na siksik yung CA7 natin. Tingnan nyo naman guys. Alright. Yo, what's up mga Call of Duty Lesson Sounds? So for today's video is mag-unbox tayo. Itong ating bagong power amplifier by Trident. Ayan, so since nabenta na natin yung LX20 na dati nating ginagamit dyan, tuwing may basic setup lang tayo. So binenta natin yung LX20 kasi meron tayong kaibigan na naghahanap din ng second hand na amplifier. Then tamang-tama is gusto ko na rin mag-upgrade. Though ito guys is hindi naman to masyadong kalakasan talaga, but ito is CA7 from Trident. Ayan. And nabili lang natin siya guys sa mababang halaga. Original price nito guys, hindi to online, hindi ko to online binili guys. Binili ko to dito lang malapit sa amin, dito sa may Davao City. Ayan, so yung presyo niya talaga nito guys as around mga 11 plus. Ayan, but since naka-discount tayo, ayun, and nabili natin siya sa mababang halaga. And the same time, meron siyang konting damage. Ay, hindi naman yung piyesa talaga sa loob, but ay yung cosmetics lang niya guys. Medyo na-bend lang yung konti, yung tenga niya. So, humingi din ako ng konting discount doon. So, mas naka-less tayo. Alright, so unboxing na tayo. Let's go! Alright guys, so ito yung itsura ng ating Trident CA7. Ayan. Alright. So ito yung sinasabi ko guys na na-bend yung tenga niya. Ayan. Ayan. Dito din sa kabila. Ayan. So okay lang yan kasi hindi naman yung pyesa talaga. So siguro sa ano to, sa courier nila or sa customs. Ewan. So ito guys, na-bend. So tayo na lang mag-bend nito. Madali lang naman. So hindi naman malaking issue yan sa atin. Alright. So ito yung harapan niya guys. Ayan. Okay, so punta tayo sa likod. Ayan guys, so napakasimple lang. Andito yung mga inputs niya. Ayan, tapos pwede din pala kayo mag-link guys. Gaya din ng mga Ace ko guys, yung CA5 at saka LX20. Meron ding link. Ayan, so pwede tayong mag-connect ng another amplifier nito. Tapos sa mode guys, ayan, meron tayong bridge, parallel at saka stereo. Tsaka meron din siyang sensitivity. So makapili kayo guys ng around 0.7 volts, 1 volt, at saka 1.44 volts. Ayan. Tapos, meron din siyang compressor, guys. Ayan. Okay din yan. Tapos, yung low pass filter, meron din siya. So, naka-off lang kasi pang vocals ko to. Or, pwede kong gamitin din pang sub. Pang sub ko na lang to. Then, sa speak on out niya, guys, meron din siyang banana plug or binding post. And, speak on. Ayan. Speak on. Mas gusto ko yung speak on kasi mas matibay yung kapit niya. Alright. Tapos meron siyang dalawang fan. Ayan. Alright. So, ito yung specification niya guys according dito sa kanilang manual. So, yung model natin is ito, CA7. So, at 8 ohm stereo, yung power lang niya is 400 watts. RMS. So, RMS to guys. So, ang sabi sa akin ni seller doon sa tindahan is 700 watts daw ito. Hindi totoo yan. Hindi naman. 400 watts. But okay lang. Tiningnan ko naman yung toroidal transformer nito. Nasa 80 volts. 080. Ayan. Wow! Tsaka yung bali 8 pairs ata yung resistor niya sa likod. I mean sa loob. Ayan. So, mas kung ikukumpara natin to yung laman nito sa ating CA5. So, I think mas malakas to guys. Mas malaki yung capacity nito. Then sa 4 ohms guys, meron siyang 600 watts RMS per channel. Ayan. So, pasensya na kayo guys kung medyo maingay sa labas kasi merong renovate ng bahay. But okay lang yun guys. Okay. So, CA7 yung nakuha natin. Ayan. Alright. So, try nating i-bend to guys kung kaya. Kasi feeling ko matigas to. Okay, try natin. Ayun guys, so tumino naman. Kung straight naman, so okay na. So ito medyo maluwag.
higpitan lang natin konti. Okay guys, so tingnan naman natin yung loob nitong ating CA7. So, di bale na. Ayan, so pakiusapan na lang natin yung may-ari na binuksan natin, pero for lang, para makita lang yung loob. And same time, meron naman tayong video, so pwede natin napakita sa kanya, baka hindi tanggapin yung warranty kung sakali mang may sira konti, ganun. So, alright, let's go! Wow! Okay guys, so ito na yung laman ng ating CA7. Ayan. So hindi ako expert guys, at saka wala akong masyadong alam dito sa mga ganito, sa mga power amp. So kayo na yung bahala guys kung tutor ko na lang kayo guys. So ito ba yung capacitor niya? Ayan. So meron siyang 2, 4, 6, 8 na capacitors. Tapos yung value niya guys is hindi kita guys, but yung nakasulat is 10,000 UF and 63 volts. Ayan. 10,000 UF, 63 volts. So, 8. Tapos, dito guys is yung transistor ba? Ayan. So, meron siyang, ano ba yung bibilangin ko guys? Itong mga malalaki lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na malalaki, at saka meron siyang maliliit dito guys. Ayan. Tsaka dyan, ayan. Tapos yung resistor ba, ayan. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung sa mga nakita ko guys, kung ilang pairs ba to, yung bibilangin mo lang talaga daw is yung resistor. So, since yung nakita ko dito is 7, so 7 pairs daw yun siya guys. So, bali 14 magkapares yung, kasi meron dito, meron din sa ilalim. So, same din dito sa kabila guys. Tapos ito yung toroidal transformer niya. Yung nakasulat is eto. Tingnan natin. Meron siyang 800 watts. Ayan. Tapos 80 volts, 40 volts, 0, 40, 80 volts. So parang sa CA5 lang, pareho sa CA5. But yung capacitor niya is 8. 6 lang kasi yung sa CA5 ko, so natatandaan ko. Ayan. So meron siyang dalawang fan, ayun, magkabilaan. So yung nakasulat dito sa kanyang transistor niya is Toshiba. Toshiba to kasi TO, ayan. So Toshiba 25A 1943 Japan, ayan. So according din kay seller at sa mga na-review ko is pure copper daw to. But I don't know guys, paki-comment na lang down below. Ayan, kung ano ba talaga yung kung coated lang ba or pure copper. Okay, so wala akong masyadong alam kasi dito sa mga power amp guys. Ito lang. So, kayo na bahala guys kung ano sa tingin nyo, kung sulit ba yung bayad natin. Pasensya na ako nasasamid. So, ang sulit ba yung binayad natin dito? So, mga 9 excuse me. So, mga 9 plus lang yung nabayad natin dito, guys. Ayan. So, ayan. Ay, pa nga pala. Gusto ko yung dito niya, guys. Kasi may foam. So, iwas tayo sa alikabok. Pero, guys, actually, yung mga power amp ko, every month, or at least mga once a month or twice a month, binubuksan ko para i-blower. Kasi kung may mga alikabok, tapos, magmo-moist, yun yung dahilan kung bakit nagko-corrosion. Or may mga tawag nito, taya. Sa Bisaya pa, taya. Or meron ng mga kalawang. Ayan. So, malaki yung heat sink, guys. Tapos ito daw, guys, meron siyang bakante pa isa. Ayan. So, sa mga expert dyan, guys, pa-scroll up na lang. So, for beginners only. Well, sa mga expert din dyan, guys, paki-comment na lang kung ano sa tingin nyo, kung sulit ba yung binayad natin dito sa halagang 9,500 pesos. Ayan. So, may bakante pa siya, guys. Ayan. Pwede pang ma-upgrade. Pero, ayoko nang mag-upgrade para iwas din tayo sa mga, guys, sira-sira or ano man. Hayaan ko na lang na ganyan. Alright? So, bala ko sanang i-drive na lang to sa aking subwoofers or magpo 4 ohms load ako.
Ayan, so, pero titingnan din natin yung wattage guys. Ayan, so, yun. Alright. So guys, ito yung loob ng ating CA7 from Trident, ang ating power amplifier. So I think guys, para sa akin, sulit naman yung binayad natin sa loob at sa specs nitong ating power amplifier. And I think sa setup ko guys is tamang-tama lang ang lakas na ibibigay sa akin nitong CA7 power amplifier. Alright guys, no? So nakita nyo na yung loob nitong ating CA5. Ayan. So, welcome to the family. Welcome sa Off-Duty Lights and Sound. Wow. So, lalagyan na natin siya ng sticker. Alright. So, shoutout na pala kay Sir Erwin Alzate. At saka kay Sir Goching Ban. Ayan, thank you sa inyong pagsuporta, mga sir. Alright. So guys, tapos na nga natin na-unbox itong ating CA7 from Trident. So yung sound check nito guys is sa susunod na lang na video. Tapos yung ida-drive natin dito is itong yan, yung apat natin na D10 full range speaker na DIY din yan guys. Okay? So, till next unboxing mga Ka-Off Duty Lights and Sounds. Alright.